And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Tanghali po sa ating bayan, North, South, East, and West Corner. At sa mga nanonood po sa amin worldwide and nationwide, magandang tanghali po sa inyo. At sa mga ulo na mga nagbabagang balita. Ay, mali pala. Sorry. Hindi pala, sorry. Sorry, kala ko news anchor ako eh. Hindi pala, church program anchor pala tayo. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood po sa atin, ng mga mothers out there. Usapang babae tayo ngayon sa mga nanay, sa mga asawang babae po dyan. Magandang tanghali sa inyo. Enjoy your lunch time with us and prayerfully will be a blessing to you. Nakita niyo po medyo bumalik tayo sa ating intro na pero kasi medyo nagka-problema kanina. Nag-update yung ating PC dito. Hindi naman problema. Nag-update lang siya. Pero ganun pa man ay it's always a great blessing na tayo po ay tuloy-tuloy sa ating po programa. And join us sa magandang usapan po natin ngayon para sa mga nanay, para ating para mapasaya natin at mapanatiling masigla ang ating kapaskuhan sa loob ng tahanan. Of course, with me are my co-hosts, Ma'am Marinelli and Ma'am Cynthia. And shout out to Ma'am Yang and to Daddy Liza. Hello po sa inyo, ma'am. Sige po, ma'am. Ay, ako ba? Maligayang Pasko po. Ang saya-saya po dito sa studio ngayon. Ito pala yung camera. Doon ako nakatingin sa Huwag kayo tumingin sa monitor, yung tao kausap. Hello po, good afternoon sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, mainit. Tumitirik na ang araw. Kaya for sure, Yes. maraming mga nanay ay nakapaglaban na. At nagsasampay na. Nagsasampay. Baka nagtutupi na ngayon kasi sobrang init talaga. So kung Yeah, maaga yeah, kayo yeah. naglaba, natuyo na yung mga labada nyo. So habang nagtutupi kayo dyan at kumakain yung iba, ay manood muna kayo ng The Baptist Lunch. Ayan. Amen. At samahan nyo kami dahil ganda ng ating topic ngayong tanghaling ito. Binabati ko rin ang aking asawa, get well soon, medyo masama yung tiyan niya. And then Oh. kay Jeremiah at syempre si JJ nasa school, first day of school nila, balik eskwela na for second term. Yeah, Yes amen, po. amen. Ma'am Cynthia. Saya-saya, magandang tanghali po muli sa lahat at sa mga kumakain namin, mga kapatiran, kaibigan, kamag-anakan. Magandang tanghali po sa inyo. Keep on passing the link para yung ating programa ngayon, yung ating mapag-uusapan ay marinig din ng iba. Alam ko naman na ito ay nakakapagbigay sa atin ng inspirasyon, lalo na sa mga nanay ng tahanan. Actually, nasabi mo yung laba kanina. Kaya medyo ako kanina mabilisan, naglaba, nakapagsampay na nga ako. Amen. At mamaya pag-uwi ay akin ang kukuhanin. Ate, tiklopin. Si Noel lang hindi ko matiklop pero ang labay. Kaya kong tiklopin. Akala ko siya ang taga-tiklop. Oo, siya ang taga-tiklop. Pero kapag medyo pag busy, nagtuturo siya dito. Mamaya yung barkadahan, mamayang gabi. Syempre, Medyo andito libre siya kasi wala si pastor. Oo. Pwede siya Marami- Kita pwede- mamaya. May tiklupan mamaya. May tiklop Ay, ang wala, mangyayari. Mamaya pala. Hindi pala ako magtitiklop mamaya. Ipapasa ko na sa'yo ang iyong obligasyon. Magtiklupan na lang tayo mamaya. Ay, napakaganda po ng topic natin ngayon. At sa aking mga anak, si Pauline, kwan siya ngayon, day off siya. Ay, Hello, wow. Pauline. Shout out. See you soon. Amen. At saka si Ma'am Flor, see you Bilis soon na din nga, po. Ang araw, ilang araw na lang. Ilang kembot na lang yan. Si Ma'am Noyce Navarro, ayan. Yes, amen. Lagi po namin kayo sinasama sa panalangin. At yung specific na panalangin nyo, nako, ipagkakaloob yan ng Panginoon. Amen. Opo. At saka magandang tanghali, bati tayo ng bati sa kanila. Sir Joe, hello! Hi, Manelli! At sa ating mga staff dito, hello, Amen. Ramir, at saka si Jan. At wala tayong interpreter. Hello Yeah, po. wala tayong interpreter Okay, ngayon. makinig po kayo. At keep on giving your comment para malaman namin. At sisikapin po namin mabasa yan, lalo na ni Marnelli. Magaling to eh. Okay po. Hanapin natin yung comments nyo. Amen. And again, ay maganda po pinag-uusapan natin dito dahil pinag-uusapan natin last time na pinag-uusapan natin, kinamusta natin ang Kapaskuhan sa ating tahanan.
sa nakaraang taon, no? And of course, pinag-usapan din natin, kinamusta natin last time. This time ay as we go to our topic, alam magandang pag-usapan po natin dito sa mga nanay na diyan, sa mga asawang nandiyan diyan. Mapag-usapan po natin dito mga kapatid. Sorry. Mapag-usapan po natin dito, ano yung mga bagay na dapat po nating iwasan. Dapat po nating wag pahintulutan na mangyari sa ating tahanan o sa loob ng ating tahanan para ma-enjoy natin fully ang spirit ng Christmas. Ma-enjoy natin fully ang purpose ng Christmas in the perspective of a mother and a wife or a mother. Sa perspective, ano yung mga magandang mapag-usapan natin ngayon? Kasama naman natin dito ang ating mga host. Mapag-usapan natin mga bagay na kung saan hindi dapat nating pahintulutan na mangyari po sa ating tahanan para ang Kapaskuhan ay mapanatili ang sigla at kasiyahan sa loob ng ating tahanan. Alam niyo po kasi, ang Diablo, lagi po niya, tinan niyo po lagi niya po guguloy niya because he doesn't want us to enjoy the main purpose why there's a Christmas season. In fact, he doesn't want it to happen. Di po ba? Lahat nga ng pamamaraan, ginawa niya. Pinagplanuhan niyang patayin. Pinagplanuhan niyang hinanding. You see? So, ibig sabihin, ayaw talaga ng Panginoon na ma-fulfill ang purpose ng Christmas season. So, ano po ang kailangan natin gawin in a mother's or in a wife and a mother's perspective? Ano yung mga dapat nating iwasan personal, iwasan sa tahanan, iwasan sa mga bagay-bagay na talagang makakaapekto ng kasiyahan sa loob ng tahanan ngayong darating na Kapaskuhan. Yeah. Sige ma, baka may gusto. Go ahead po. Bigla lang po akong natawa kasi baka mamaya kaaway mo yung asawa or anak mo, iiwasan mo yung asawa at anak mo. Wag po ha. Ang unang-una pong iiwasan Sige po, sa go ahead. araw ng malapit ng Kapaskuhan or ngayong season na to is yung pagiging uncontent. Yeah. Yung inggit sa iba. Kasi pagka naiinggit tayo sa iba na bakit siya meron yan, ang ganda-ganda ng design ng ano niya, ganito ganyan, bahay niya, or yung Ang daming kumukuti-kutita. oo. So, tanggalin natin yung yung inggit sa ating puso pagkumpara natin sa iba. Para po, let us be content kung ano yung ma-afford natin. Pwede naman tayong mangarap ng mas maganda na decoration. Siguro, mag-isip tayo ng pagkakakitaan para may extra income ka, 'di ba? Na pwede mong ipangdagdag gastos. Pero iwasan po natin yung mag-compare-compare. Lalo-lalo na kapag nakikita mo sa Facebook yung mga kaibigan mo, 'di ba? Ay, hala, ganito ganyan. Oh. So, yun. Naubos doon sa decoration, tapos pag yung kakainin na wala, Christmas Oo. light na lang yung kainin. Tsaka yung, anong tawag dito? Dito sa mga bulaklak ng Christmas. Kumukuti-kuti. Yung Christmas ka na, first Oo. version. Christmas decors. Ornaments. Oo, Christmas di ba? ornaments. Yes. Aba, iparating pa lang. Siguro mga September pa lang, marami nang naka-display sa mga department store ng mga Christmas decor. Oo. Aba, ayan na, magsisimula ka na, eto, bibilin ko yan, bil mo ko niyan, Bill mo tay, ko. bil mo ko niyan, nay, ayan, pati mga damit, hindi lang decoration. Ano ba, lalo na yung mga nasa opisina. Actually, kanina nakatune in ako sa balita at sabi ni, kikiusap si President Bongbong Marcos na kung maaari, alam ko ito ina-address niya sa mga offices na wag masyado maging extravagant sa pag-celebrate ng Christmas. Kumbaga, irespeto rin natin o bigyan din natin ng pagpapahalaga yung mga nasalanta ng bagyo. Kasi tayo, sobrang saya. Yung mga, sabihin natin, yung talagang magiging, magse-celebrate na masyadong lavish yung kanilang pag-celebrate. Tapos, meron naman itong somebody na hindi natin, bakit magkaroon tayo ng puso naman na, paano kaya natin di mapapasaya yung iba? Hindi naman talaga natin gagawing desperate yung buhay natin. Kasi ito yung panahon na Yes. i-commemorate natin ang kapanganakan ng Panginoon. Hindi naman sinabing gumastos ka ng malaki. At Oo. pagkatapos ng celebration, nasaan na? Tatanggalin mo na yung Christmas decor na yan, yung pagkain na halos hindi maubos-ubos, na yung may mga kasabihan na dapat maraming handa para daw, lalo na pag yung New Year, dapat tambak-tambak yung handa para daw pagpalain, andoon ang, Pagpasok ng taon oo, ay marami ring handa. oo, Naku, maraming pagkain. Pagpasok ng taon, wala ka ng pagkain. Kasi Pero inubos mo na. practically,
Sa December 31. Oo, practically, 'di ba? Inihanda't ibinuhos mo na lahat bago matapos yung 2024. Kaya pagdating ng siguro yung swelduhan na uli ng 2025 January, aba, ay mangungutang ka na naman dahil naubos mo na ng 24. Oo. Oo, katulad din nung ating yung laging sinasabi ni pastor sa atin na paano natin pinapahalagan din yung buhay mag-asawa, 'di ba? Yung sabi niya, yung happiness, hindi ito yung benefit ng marriage, 'di ba? Ang purpose ng marriage ay para i-multiply ang image ng Panginoon. Ganon Tama. din sa pag-celebrate natin ang Christmas, paano natin lalo pa ma-expound. And actually, pag Christmas, ang sarap mag-soul winning. Amen. Oh, 'di ba? Tsaka open yung mga tao. Oo. Kasi naka-mindset. Masaya yung kanilang spirito. Oo, parang Oo. punong-puno ng pagpapala. Kaya dagdagan natin. Correct. Pagpapala na sila ay magkaroon ng katiyakan ng kalangitan. Ayun. Oh, 'di ba? Nang saya-saya na ng discussion nila dito sa ano natin, sa ating comment Yeah, section. sa ating comment section. Magulo na eh. Pagulo na sila, Paskong Pasko na. Sabi ni Ma'am Christy, isalad ang garlands. Kasi yun ang binili mo, ang dami-dami. Si Ma'am Marie Chris, buti na lang kami dito, di pa nag-decorate. Kina Genesis naman, maraming nakasabit, sinampay. Ay, magtitiklop ka rin Yun- mamaya, Ma'am Yun ang Genesis. yun ang maganda. Lagyan ng Christmas light yung sinampay. Tama. 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 Mo, baka kuryente ka pa. Solar light na Christmas light ang bilhin nyo. Si Christy, naalala ko po noon, yung tita ko na nagpalaki sa akin, yearly sila gumagastos ng 5 to 10K for fireworks lang. Wow. Ayan, putukan yan, Ma'am, putukan. minimal pa yan. Minimal Oo. yun. Oo, minimal pa yan. Eh, paano pa kaya yung mga yayaman? Oo. Sila, Happy New Year! Yeah. Ano pa yung mga yun? Eh, wag mo, Yeah. hindi 50,000 mababa. Ay, Oo, oo. totoo yan. Kasi ano yun naniniwala sila na pangpalis ng malas. At pagpapasok ng prosperity. Oo, 'di ba? Eh syempre tayo, na kay Kristo na tayo, dapat wala na yung mga mindset na ganun sa atin, 'di ba? That's right. Maghahanda tayo as much as possible dahil gusto natin kumain ng masustansya at masarap. At pagpapasalamat, yun na yung pagpapasalamat natin dahil dumating si Kristo. Hindi naman yun ang date na pinanganak siya, pero at least we commemorate his Oo, birth commemoration during lang. that season, 'di ba? Kaya Yeah. iwasan maghanda ng marami kung hindi mo naman kaya. Yeah. Oo, diba? I-sustain, no? Tsaka i-maintain yung mga ganun living. Oo. Eh, sikip sa ref ilagay pagkatapos, eh, di bili na lang ng bago uling ref, mas malaki. Ay, laking gasto. Ano? Freezer. Anong gusto yung regalo family gift? Say, family gift nyo, yung sarili nyo, house gift nyo, rep. Bakit? Kasi Itatago namin yung sobra. Yun na yung handa namin buong taon. Ay, oo, unti-unti Naalala namin. nyo ba yung nag-pandemic tayo dito na si Pastor ay bumili ng mga ham? Ay, oo. Naalala yung bilog? Marami siyang binili. Marami, oo. Naka-sale yun. Pinamigay. Oo, wala kasi tapos pinamigay sa area, sa Oo, gano'n. oo, Pambira, pinamigay. Hanggang March yata, nakaham tayo dito. Eh. Oo, ganun, Pabir, malungad-lungad sa bumaha sa ham. Matindi. O, di Diba, ba? Yun isa yung ham? panahon na gusto ni Pastor na talaga, na mapasaya naman talaga tayo. Pwede Yes. naman yung siya na lang dito eh, pero pandemic, talagang ipinakita niya pa rin yung pagmamahal niya sa mga Yeah. taong nagmamahal sa Panginoon. Natawa ko sinabi ni Mama Genesis, makikain na lang sa kapitbahay. Mama Rinelli, punta kami sa inyo. Uy, Genesis, alam mo ba, hindi rin kami naghahanda. Oo, ikaw Ang nga itong sasabihin din sa masarap. inyo ni Mama Rinelli, tara punta tayo sa church. Oo. Sabay tayo pumunta sa church. Sakay ka sa sasakyan Oo. namin. Ay, sabi totoo nga, lang, sabi po ako- ni Ma'am Christy, Chinese blood daw kasi yung tito niya. Ay, tama. Kaya grabe sila gumastos Ay, para sa... oo, grabe yung mga yan. Kasi bilog yun mo, di ba? Yung mga bilog yung ano sa kanila. Yan. Shout out Pero- din sa mga fathers na nanonood. Maraming fathers ko eh. And shout out sa amin, mga mothers siya nakapag-send ng picture dito sa mga mothers ng South Border family. Si Ma'am Maylin Gusare and Ma'am Yan. Eva. Yan. Ayan si Pastor RJ nanonood. Yan, opo. Hello Pastor po. RJ, Good hello sa afternoon, inyo. Pastor RJ. RJ. Good po sa inyo. Ha. Opo. Alright. Yan. At saka alam nyo, ma'am, tama yung sinabi yung contentment eh. Kasi, yun yung sinasabi natin. What's the purpose of Christmas season ulit? Balik ka na naman. Eh kung yung mismo kadahilanan ng Christmas season, kontento sa buhay niya. O, di ba?
And the contentment na meron siya is the spiritual life na kanya naibahagi. Na nagampanan niya lang yung purpose niya. That's contentment for him. The same thing. So ano po dapat ang magta-translate niya sa bahay po natin, magmamanifest sa ating pong pamilya sa darating na Kapaskuhan. Ang isa sa mga bagay po na dapat na hindi natin pahintulutan ay yung hindi maging kontento. Because sabi natin to last time, ma'am, di ba? Na bili ka, bonggang-bongga yung Christmas mo. Pagkatapos naman, pagpasok ng bagong taon, puro ka utang. Di ba, ma'am? Di ba? So, ibig sabihin, how will you enjoy that? So, ano yung ginawa mo? You see, yun ang maganda. Ibabalik na naman natin ulit last year. So, kamusta ang contentment mo last year? Level mo last year. You see? So, baka kailangan mo ba baguhin yan this year? Or, New Year's resolution na naman. Kasi, Taon may New Year's resolution, pero taon-taon yun din naman ang New Year's resolution. Yeah, totoo po yan. Eh, alam nyo, kaya contentment, yung hindi po kayo yung pagiging discontent, mga kapatid, it will really harm the joy of the Christmas season sa pamilya natin. Because, actually, ang dapat natin siya sa atin, sabi ko nga sa inyo, know the purpose para hindi kayo madala sa discontentment. You see, you have to know the purpose. Anong purpose? Laging sariwain yung sarili niyo. Okay, kung bibili ba kayo ng ganito, mothers, kung bibili ako ng ganito, papadamihin ko yung ganito. Anong purpose ko? Para ba masabi lang na ito yung magpapasaya ng Christmas season namin? Or para mabisan? Ito pa may mga maling konsepto eh. Minsan lang naman sa isang taon eh. Di ba? Isang beses lang naman sa isang taon ng Christmas eh. Yun yung tinuturo po natin dito sa church, at tinuturo ng ating mahal na pastor, na the season is on a specific month or months, sabihin na natin. But the effects of the season, it can always be daily. Diba? Binanggit natin ito lang sa ewan ko ikaw man si Chayo, sino po sa inyo na lang ang nabanggit, nakalimutan ko lang eh. Na sinabi niyo na pwedeng araw-araw Pasko. Oh, di ba, ma'am? So, hindi mo kailangan mag-decorate ng mga dekorasyon natin ito araw-araw. Pero kahit summer, the spirit of the Christmas ay dapat andun pa rin. You see? Kaya mali yung konsepto, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, na isang beses na naman sa isang taon, kaya all out na tayo. O, pero yung inisang beses mo, pambira, pagkat natin 2025, ang sakit na lang ulo mo. Pero sir, practically, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mayroon tayong church na nagpaplano para sa lahat. Yeah, amen. Sa totoo amen. lang, Totoo yan, ma'am. Sa totoo lang, ilang taon na ako dito since pinagpala ng Panginoon since 95 nang dinala ako ng Panginoon dito. Nung una, hindi pa ako nakikijoin kasi bago-bago pa lang. Parang medyo nahihiya. Ganun. Yeah. Pero nung makita kong paano mag-celebrate dito ng Christmas, compared noong, yung ako personally parang noon, parang mag-iisip ka lagi kung paano mo mapapasaya sarili mo, yung family mo. Pero dito, nakita mo, hindi lang family nakapokus, kundi pangkalahatan. Imagine, gagawa talaga ng programa ang ating mahal na pastor para ang lahat ay maging masaya. At kung tutuusin na may katipiran. Yeah. Pag-ipunan mo lang yung ano mang pinapaipon ni pastor, pamasahe. Sa amin, ano ba sa area namin, o mag-ambag ng ganito, kung ano ang makakaya. At yun Yeah. yung ating pagsasamahin That's right. para meron tayong pagsalu-saluhan. Samantalang sa bahay, sige nga, maganda ka, sir. Ay, mamaya may darating na Yeah. bisita. Hindi naman darating ang bisita na isa, dalawa lang eh. Yeah. Talagang kapag Pasko, That's very pamilya rare. yan eh. Very rare yun. Oo, Ngayon ko barangay lang pa nga naisip. eh. Ngayon ko lang naisip yun Walang pumupunta sa mga bahay natin kasi wala tayo doon pag Pasko. Oo. Hindi naman Hindi na pagkakakuriputan. Ito yung sinasabi ko na maganda na pag na-discuss nyo po yan ngayon. Kasi, dapat ma-distinguish nyo. Ano ba yung sabihin naman, ano ba yun, kukuripot ng mga to? No, hindi po yun ang ibig sabihin. Huwag kayong magkaroon ng misconception sa bagay po na yan. Iba po yung pagiging kuripot at saka pagiging wise sa pinapagkatiwala sa ng Panginoon. Di ba? Because we have to know the limit. Because sabi ko nga, yan ang kagandahan doon sa verse, godliness with contentment is great gain. You see? You have to yung Christmas season, that passage, godliness with contentment is great gain. It will really help you enjoy the Christmas season eh. Yeah, oo. Kasi sabi nyo nga, tinan nyo, we are blessed, CSI family, we're blessed that we are programmed with a church. We are blessed to have a church with a program that helps us keep intact spiritually and as a family sa isang selebrasyon na
hindi talaga tayo magko-compromise. You see? Hindi talaga tayo mako-compromise. Hindi lang sa hindi mako-compromise, kundi, yun nga, sabi ko kanina, Ma'am Marinelli, oh, hindi naman sa umiiwas ka sa pupunta sa bahay. Pero, imagine mo, kasi ang gusto ni Pastor, you see, eto po yung, ano yan eh, tignan nyo, dito si Ma'am Cynthia, si Ma'am Marinelli, hindi po sa kinukuriputan natin, sino pwedeng dumalaw sa tahanan. Hindi po yun. That's not the point. The point is, Pastor Hill wants us to enjoy this season with your family first. Kung meron man darating at may nagpaplanong bumisita, why not invite them to church? Yeah. Di ba ba? Opo. So that they will see, ay, pwede palang ganito lang ang Christmas. Oo. Masaya, nagtatawanan, kape lang ang nasa harapan. O, At di ba? hindi pera. Oo. Hindi pera lagi. Hindi, pera, hindi pera. yung, hindi kasiyahan yung, ay, mukhang wala yatang ampaw. Ay, pera. Nagantay ka, pulang super. Wala pong ampaw dito. Pero si attorney, maraming pinapamigay. Ay, Oh. pera. Bata. Teka, pero si Pastor dati nagpapaagaw ng Ay, 20-20. oo. Ngayon, Oh. coin na yung 20. Pastor, 50 na lang ang pwede mo Yeah. paagaw. Kaya mahirap niya kasi pag tinamaan ka talaga, ewan ko na lang. Talaga, iba Bukol. talaga nakikipagbuno sa 20. Pero hindi naman sa kanya yun. Si Pastor naman yung iba na may misunderstand din niya na sabi, ano ba yan, magbibigay na lang, pinapahirapan pa. Pero gusto ni Pastor, yung magiging masaya, di ba? Yeah. Ang saya-saya na parang palaro yung dating. Yeah, pa nagkakagulo. Hindi naman siya nagsasabi nagkakagulo, nagkakagulo oo. na, Alberto mo, mukhang pera, 20 lang, papatayan pa. Hindi, kasi sabi niya, oh, mothers! O, di ba? Oh, mga Grabe, mothers! palyahan eh. Talagang 20. Nakikita yung competitive spirit Oh, ng mga alam yan. baptist. Ang nangyayari, nalalaman ko sino may mahigpit na pangailan. Ay ako iniisip ko, pambili sibuyas, pambili ng petsin. Hello, nanonood si Ma'am Tina. Naalala ko siya. Ang dami-dami na po. Minsan niya nakakatawa niya kung maalala niya pag nagbagaw ng pera siya sabi sa pag nilipad, yung hindi ka na makasali sa nagbabalya Correct. sa yung papapata. Hindi sabi mo, swerte. Ang tawag nun, pagpapala. Oo. Pag-antay ka na pagpapala. Pinadala lang ng Panginoon ko kanina nararapat yung 20. Next time dyan, magdala ko ng malaking paypay, papaypay. Hindi, totoo. Kanya-kanya. Iba nga yung palda, tinataas. Grabe naman. Dala ng matinding pangangailangan talaga Kaya yun. kung minsan kasi kukuha ka, ito, pambigay mo rin to sa mga bata ng mga ngaruli. Yeah. Totoo yan, ma'am. Masaya, sir. Maganda yung sinabi ni Sir Andy. Sabi niya nga po, and mo, Sir, avoid lifestyle inflation. Yan isa sa mga discontentment eh. Pag discontentment ka, you will, hindi mo ma-avoid to eh. Especially during Christmas season, instead be content with what we have. Yeah. Today's Yeah. generation, gusto lagi bago iPhone, pero wala namang ipon. Tama yon. Yeah, sabi din po dito ni ito na sabi ni Ma'am Josephine, no? Basta ako ma'am, no need Christmas tree decoration. Ang ibili ko niyan, ibili ko na lang po ng sangkap sa puto pao chicken. Asado ma'am, kasi maliit lang din inuupuan ko. Masaya po ako ngayon. Tamang Wow, simbahan po ako. contentment talaga. Dahil dati po, kumpleto po, bilog ko ng mga prutas. 12 na klaseng prutas, pero wala namang epekto. Ngayon po, 12 na Oo. Si Puto Yang, sa pao. bahay po, puro Christmas songs, pinapatugtog at jamming. Akapela pa. Kaya no gastos po, pambihira. Yeah, Kaya pala ginagawa- magaling kumanta. Actually, ginagawa namin yan. Ganyan ang ginagawa namin doon sa bahay. Kasi, actually, pag gising, bago pa gumising yung mga bata for school, papatugtog na namin yan. Para at least, yung energy sa loob, masaya na kagad. Correct. Masaya na kagad, mga Christmas season na kagad. Ganyan din yung tinutugtog ko sa bahay. Tapos, pag sa tingin ko, ay, ang tagal nilang gumising nga, ilalabas ko na yung speaker doon malapit ako. Yeah. Pero there are things kasi na may pwede mong gawin para mawala yung isip mo sa mga bagay. Sa mga mothers dyan, pwede mo, alam mo, kaya nyo to mothers eh. Expertise nyo to eh. Makaisip kayo diskarte na mawala yung attention sa mga bagay na magtatanggal ng kasiyahan sa loob ng tahanan. Yes. Totoo yan. Kaya alam nyo, marami katulad yan. Magpasaya kayo ng yun na lang na sabi ko nga, may music tayo sa loob ng tahanan. Yun ang gigising sa mga bata. Pag ginising mo, kahit na medyo gusto pang matulog, pero pag narinig na yung o, diba? Ha? Di baba ko na ng masaya yan. O, di ba? Tapos minsan, ang ginagawa ko dyan, pagbangon nila, isasayaw-sayaw ko pa sila.
totoo yun. Ay, Oo. pambihira. Yun, totoo Oo, yun, ma'am. Yun ginagawa yung lang. ano. Nasa inyo naman kung paano mapapasaya. Hindi yung puro pera, pera. Kulang ako sa pera. Kailangan kong ganitong pera. Kailangan kong bumili ng ganito. Ay, naku, sasakit lang ang ulo nyo. Yeah. Isa sa May antay. sinabi si Ma'am Zenny, kami sa family, kundi sanay sa family, kundi hindi sanay sa magarang handaan. Yung buong pamilya, kahit may makukulit na anak, fellowship, okay na po. Ibigay muna commitment sa church bago maganda ng sapat lang po. Tama! And most Yeah. importantly, mag-thank you na mayroong Jesus ay sinilang para tubusin ang ating mga. Totoo yan. Totoo po yan. Kasi napaka-importante po yan eh. Napaka-importante talaga na hindi ka talaga mawala sa purpose. Yun ang, sabi ni Mama Genesis, paano ko sa umaga maingay ang nanay? Alam niyo maganda pag-iingay, kumanta kayo ng Christmas song. Correct. Yeah. Totoo. Ang saya talaga ng Christmas song. Nakakatuwa yung mga memories na naalala nila nung nag-aagawan ng 20. Sabi niya, sa Sunday school teachers last year, patay kung patay ang agawan ng 20. Si Ma'am Rosalinda Calara, muntik madapa sa kakaagaw, kaya umalis na lang siya. Oh. Pero alam niyo kasi, ang point niya kasi is, discontentment will really kill the Christmas spirit. Di ka? Akala nyo lang masaya yan kasi sabi mo nga, isang beses na naman sa isang taon, babawi na. Pero napansin nyo ba, yung 11 months, yun ang pinambabawi nyo para sa Christmas season. Isang Kasi paano ba? bagsakan. O, paano ma-enjoy yun? Paano? Isipin mo, ay, mambira, mabayaran pala sa ganito. Ay, mabayaran. Para mabuno mo na naman yun. Kayod ka na naman, kayod. Alam galing na strategy ng Panginoon, di natin nakikita yung long-term strategy ng Diablo. Alam nyo bakit? Yung mentality na, minsan lang naman yun sa isang taon eh. Kaya, i-celebrate mo, ibuhos mo na. Okay, buhos mo ngayon. Siyempre, outside of your means na. Okay, ito sa mga mothers, outside of your means na. Wala na sa kakayanan mo talaga yung gagastusin mo. Siyempre, papasok na ngayon si Diablo. Pwede ka naman mangutang, kaya mo naman bayaran. Good terms naman. May in good terms naman. So, ano mangyayari ngayon? Ay, oo nga no. Di yun naman yung gagawin mo. Pupunta ka kay one hand. Marami yung mga alam nyo ba yun, ma'am? Yung familiar ba kayo dyan? Yung pwede mo hiraman na app. Ay, oo, laging si Marami na yan sila. Tala. Tala. Laging lumalabas. Yung mga ganyan, ma'am. Yung mga ganyan, Oo. yan, may matitindi yung promotion nila. No collateral Oo, sa mga ads. ganyan sila. Matindi yan. Naku. Totoo yan, ma'am. Talagang tinitempt talaga nila yung tao manghiram. Totoo. Lalabas talaga yan. Alam nyo yan. Alam nyo sinasabi ko. Mga one hand, tala. Yan, totoo yung sinasabi ni mama. Meron pa yan eh. Ano pa yan sila? Na talagang pinapakita pa nila. BIR approved sila. Mga ganun ba? Ang So, dami nila. madami sila. So, ngayon, isipin mo ngayon, nagkakascroll mo, ayos to one time, yung pala, hindi mo malalaman, pambira, pagpasok ng 2025, yun na ngayon. Okay, panahon na ng pagbawi. Pagdating na sa Bayaran. realization, bayaran na. So, ngayon, kakayod ka ngayon para mabayaran mo yun. Sa pagkayod mo na yun, less na ang ibibigay mong panahon sa Panginoon. So, yung 11, at sa pamilya, tama ma'am. At so sa 11 months na naman, nalilipas. OT na naman yung iipon ka na naman. Magbabayad at mag-iipon. Para na naman sa isang buwan na kabubonggahan na naman. Di ba? Now, because of lifestyle inflation, totoo yan ma'am. Hindi ka na nasa, yun na yung cycle. Yun na yung naging cycle ng Christmas season mo. So, wala yung kasaya. Correct. Di ba? OT ka ng OT, overtime ng overtime, kaya hindi ka na makakapagsimba Oh. for the whole... Naapektuhan. Nag-iipon lang Apektuhan. hindi na sa Christmas pang hospital na. Isa yon. Speaking of hospital, isa din po sa iiwasan natin, Yeah. ang mga bad food. High in Yeah, cholesterol, yeah. sobrang tamis. Minsan lang naman to. Oo. Ngayon lang naman. Sige na, todo na to. May maintenance naman eh. Ang daming na-ospital at namamatay after Christmas. January. January. Kaya Nag-iisa maganda na. tanong nyo na, will this be my last Christmas? Sige na, kung alam nyong last Christmas, todo nyo na. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ang kanta nyo na ngayon, last Christmas, give you my heart. On the very Binigyan next nyo na, day na tinakdaan nyo na yung buhay niya eh. Ito, huling ko na to. Kainin ko na lahat. Tapos sasabihin nila, di sige, mauna na ako. Bakit ako na ang Panginoon? May mentality na buhay, kain ka, patay. Kain ka, buhay. Kain ka, patay. Kain na lang, Ito, pare.
Mamatay na daw na masaya kaysa sa dilatang mata. ang, ang problema po doon, kung dadaan ka pa sa ospital. So, Yun. dapat, Buti sana kung one-shotan lang. correct. Ipanalangin nyo po, kapag kakakain ka rin naman nakakain, Lord, kukunin nyo ako one time, big time, yung pagising ko, nandyan na ako. Diba? Eh, kesa Kasi yung hindi ka gugulayin ka nagigil. pa. Kawawa yung pamilyang maiiwan, sir. Totoo yan. Oo, Oo. pambihira. Totoo Ang hirap yan. kaya hindi naman sa ayaw mo mag-alaga, pero mahirap kapag sa isang pamilya merong i-maintain na may sakit. Yeah, Ay, totoo yan, correct. ma'am. Yung oras, yung di biro pera. Oo. Ay, pambira. Tsaka yung emotional damage sa'yo. Yeah, Kasi, di totoo ba, yan. kahit sasabihin mo, Pati yes, you mental, have ma'am. faith, Kaya mental. maano ka, talagang Madedepress. madedepress ka. Kahit It will do damage ang talaga. daming damage siya. So, please lang, huwag kayong maging selfish ngayong Christmas. Yeah, Oo. yeah. Alagaan Wag nyo natin. talaga yung sinasabi natin mga nakaraan. Wag nyo isik talaga na, wag natin i-priority na isik yung pansarili natin. I-please yung pansarili natin. Eksakto yan, Never sir. seek to please our own personal desires. But Amen. rather, let's continue, mothers, let's continue to think of avoiding things that will help us seek more what is pleasing to the Lord. Amen. Yan ang pinakamaganda. Tsaka sasaya talaga. Kaya, lifestyle, yung mga dapat i-avoid natin. Lifestyle in inflation. Tapos, physical, unhealthy physical living. Yeah. Totoo yan. Kamakailan nga lang, pwede pa, may lechon eh. Feeling ko nga eh. Sabi nga kanina, kagabi ba yun, sabi ni Pastor, hindi pala kay Jeniel, sabi niya kay Brother Jeniel, shoutout Brother Jeniel, nung Sunday night, sabi ni, binansin yung tiyan ni Brother Jeniel, palaki na daw ng palaki. Sabi ni, siya yung nabuntis agad. Sabi ni Brother Jeniel, sir, tatanggalin na po natin, Pastor, tatanggalin. Sabi ni Pastor sa kanya, hanggang January pa tayo. Akala mo, November lang, hanggang January pa yan. Hanggang January pa to. Sabi ko nga kay Julian, kasi nga parang sumama yung tiyan niya mula kahapon o kagabi. Sabi ko, ayan kasi kung anong pinagkakain nyo dun sa birthday ni Totoo yan. Pastor. Diba? Load and load. Kaya talaga ako kahapon, walang pasok. Sigilan to. Sunugan. Oo, si Julian. Sunugin na may pagkakataon pa kasi ilang tulugan lang. Ayan naman, sa Thursday, may kasalan dito. Sa hapon, sa gabi, team focus anniversary. Friday, team preparation na naman. Yan. Celebration. Walang O, tigil. Diba? So, may enjoy natin lahat yan. Yung Christmas celebrations, Christmas season, may enjoy po natin yan mga kapatid. If, sabi nga natin, we will make it sure talaga na in line tayo sa purpose. You see? So, ano ba maaaring may share natin na pwede nating maiwasan pagdating sa, para pumatay talaga ng Christmas, Christmas joy or the joy of Christmas season. You see? Sige po go ahead po. Iwasan nating magalit. Yun! Lalong-lalo na sa mga small things. Yun! 'Di ba? Kasi pwedeng, magtampo ka ng konti sa Yeah. asawa mo, sa anak mo, tapos lalaki ng lalaki. Babaunin mo pa yan hanggang 2025. So, iwasan po natin na mairita agad, iwasan natin yung mga bagay na ikinakagalit natin. Kumbaga, habaan natin yung ating pasensya, Yeah. especially sa mga mahal natin sa buhay. As much as possible, iwasan natin, kasi minsan, kapag masama na talaga yung pakiramdam natin, ang iniisip na lang natin, maghanap na lang tayo ng mali ng iba. Yeah. So, totoo po. iwasan natin yon, 'di ba? Parang lagi na lang ganito tong asawa ko o yung anak ko, 'di ba? Iwasan po natin yon ngayong Pasko. Ngayong Pasko po, tingnan natin yung mga magagandang ugali at magagandang quality ng ating mga mahal sa buhay kasi yun ang kaharap mo araw-araw, 'di ba? Yun ang i-nurture natin. Huwag nating i-nurture yung ating mga sakit ng loob. Yeah, Oo. totoo po yan. Totoo yan. Sige go ahead po. Para sa akin din, isipin ko ano yung for the whole year. Ano ba yung Yun, tama. nag-benefit? Ano ba yung nag-benefit sa akin? Kung meron tayong ganitong ministry, paano ko pa ba ito ile-level up? Ginagawa ko lang ba to na routinary? O ginagawa ko lang ba to na compliance? Mas maganda andun yung puso natin eh. Yeah. Lahat tayo may pagkakataon magkaroon ng ministry. Yung iba sasabihin, kailangan pa ba ako maging Sunday school teacher? Kinakailangan pa ba ako maging choir member? Hindi eh. Yung paano natin pasisiglahin tayo, spiritual ang pinag-uusapan dito. Yeah. Pag maayos ang ating spirit, it will flow.
'Di ba? At saka ang talaga may papayo ko sa totoo lang, humanap kayo ng kaibigan na magpapasaya sa inyo, hindi yung Yun. magbibigay ng Exactly. bigat. Oo, ng bigat. Opo. Ako sa totoo lang dun sa mga nakakausap ko na parang lagi puro na lang problema, problema, Totoo problema. yan. Oo, pakikinggan ko lang 'yan, pero gusto ko ilabas agad sa kabila kasi minsan madadala-dala mo rin, eh. Totoo po Hindi yan. lang minsan, most of the Oo. time kasi 'di ba parang hindi ka naman puwedeng mag-react, hindi mo naman siya puwedeng, puwedeng ano pero ako po minsan nagsasabi talaga ako, ayaw ko makinig. Hindi, minsan naman nakakaawa din, gusto niya Correct, mag-unload. oo. Yeah. Oo, kung minsan hindi ko na rin alam kung ano ang sasabihin ko sa loob-loob ko, "Ay buhay mo 'yan, bahala ka." Hindi naman sa walang pakialam, pero kung minsan may mga bad words na sinasabi yung kanyang anak, Negative. Mga oo, negatives. negative. Sa loob-loob ko, anak niya, bakit niya ipagsasabi yung negative ng anak niya? Pag-usapan nila sa loob ng bahay, huwag niya sabihin sa iba. Oo, siguro, Yeah. binibigyan ko rin naman ng benefit of the doubt na siguro wala siyang Yeah, mapagsabihan, yeah. ayan. Pero makinig, pero wag na nating Huwag yung dala-dalahin dalhin. pa. Oo. Kasi Oo, sabi mo nga, Ma'am Cynthia, hindi sa'yo. hindi, Buhay niya. buhay mo yan. Damay mo pa ako diyan, Tama, sabi. tama yung sabi mo ma'am na iwasan nating mag-ano, so iwasan mong ikwento sa iba, ikwento mo na lang sa Diyos. 'Di ba Yeah. Ay, na-discuss oo. natin yan Na-discuss last natin last week? time. Oo, Last oo. time. Oo, na lahat ng bigat sa puso mo, ikwento mo sa Panginoon. I promised you, gagaan ang loob mo. At sabihin man natin, ma'am, na talagang gusto mo lang. Sabihin na natin na hindi mo makausap yung mister mo at the time, at the moment. 'Di ba? Sabihin natin wala talaga siya at the moment. At humanap ka na talagang taong makakasama mong manalangin. Amen. Yun. Hindi yung magpapat ng back mo, hindi sisimpat siya na, alam mo, ganyan talaga yung mga asawa natin minsan. Paskong Pasko. Parang walang pamilyang uuwi. Bugbugin mo na lang. Huwag ka maghanap ng ganong klaseng mga kaibigan. Tama yung sinabi sa siya. Ako nga, ganyan din kami. Nung nakarampas ko, ay, so sakit sa ulo. Wala walang Christmas light sa bahay. Oy, speaking of Christmas light decoration, yung mga solar, aba whole year round na yan maglagay 2 ka. years Oo, usually totoo ang yan. solar, hindi namamatay. Ay, sa amin Yeah. 3, 4 na taon na yata. Oo. Kaya wag na tayo mag-isip pa ng kung ano-ano, mabalik tayo diyan sa kagasdusan na yan, oh, 'di ba? Yeah, totoo yan po. Kaya, Marami tayong tama yun, ma'am, sabi niyo. Isa-isa natin, mga mothers, mga asawa dyan, napakaganda po nito mga napag-uusapan po natin. First, you have to avoid lifestyle inflation. Second, avoid the unhealthy physical practices. Yeah? And thirdly, yan ang sinasabi natin, avoid it's time for you to look for people na talagang makakapag-ignite pa ng totoong kasiyahan. The people who will ignite your Christmas happiness. Yun. Hindi yung mga tao na sabi nga natin sabi natin yung mga tao na talagang naka-focus pa rin sa negatives ng buhay. Because the Christmas season will always remind us that despite of all the negative thinkings that we have or whatsoever we have, may pinanganak na Kristo na nag-aayos ng buhay natin at mag-aayos. So, ibig sabihin, kita niyo po ang ginagawa ng Diablo, babalik na rin niya kasi palagi. So, tatakpan niya ulit. Katulad sinabi ng Cynthia, tatakpan niya na naman ang negative. Wala ka na nga niya sa pamilya, kaso, syempre, emotionally attached ka sa tinatawag yung mga friends, sasaluhin mo naman niya yun. Pag salo mo ngayon, malalaman mo yung away niya sa asawa niya dahil sa preparasyon nilang Christmas season na hindi masaya, gagawin mo lang ngayon sa asawa mo. O, kita mo, parehas kayo ni ano. Damay-damay na. Sasabihin lang sa'yo, oh, tama, parang parehas talaga kayo mga lalaki. Nilahat mo na. Pambihira. Kahit di mo asawa, dinamay mo na siya. Dahil lang sa pag-absorb mo ng negative thoughts, negative issues ng buhay ng ibang tao na hindi naman makakatulong sa kasiyahan ng pamilya mo. Focus. Focus on your family. Yan ang pinaka-importante. Hindi ang pagiging selfish. Hindi ang pagiging selfish because that's your primary ministry. Yeah? Napaka-importante po yan. Kasi kapag hindi natin tinandaan yan, yung mga sinasabi po na yan, sila pinag-usapan natin, pag hindi natin tinandaan yan, the spirit of your Christmas season ay talagang pababagsak. Pabagsak po Kaya yan. nga sir, kung oobserbahan natin yung ating Friday na fellowship, yung mga, halimbawa, eto sina mothers, sina fathers, kung papanoorin mo lang sila, minsan ako may times na hindi ako umuupo doon sa kanila.
pinagmamasdan ko, natutuwa ako, kanya-kanyang mga halakhakan, pambihira Totoo siguro. yan. Siguro kaya malaking factor yung sasama ka sa fellowship. Yeah. Kasi yung iba, Totoo. Huwag iwasan. wag iwasan. Nakakatuwa na yung iba umiiwas sa fellowship? Ay, hindi. Kasi minsan, Gusto siguro, umuwi. oo, Gusto umuwi. oo, Papahinga. at saka Iniisip yung Maraming bukas. ginagawa sa Oo. bahay. Tama naman. oo, linggo, day off muna yun. Sabi ko nga, pag Sunday, gawin nyo ng day off muna sa bahay. Monday na uli ang tambakan. Yeah. Tsaka sa fellowship, umikot kayo. Like ako po, umiikot talaga ako. Like this Sunday, kung ito yung ka-fellowship ko, totoo. dito ako. Yeah, totoo Next yan. Sunday, iba na naman nakausap ko. So I get to know a lot of people and na-enjoy talaga kami. Totoo. Tuwang iba-iba yung kwento nila ng buhay. Tsaka iba-iba din yung, alam mo, uy, ang babaw ng kaligayahan niya. Parang, wow, matututo ka talaga. matututo. Matututo ka. Yun yung eksakto. Pumunta ka para matuto, hindi para Mm-mm. mag-carry ng problema, ng correct. burden. Kaya Yeah. umattend po kayo ng fellowship lagi. At Ako minsan nasa nakakatuwa. malayo, tapos sinitignan ko, sino ba dito yung mga nakangiti? Doon ako pupunta. Ano magandang Minsan pwestuhan, ma'am? pumupunta Magandang ako sa New pwestuhan. Testament. Ano magandang pwestuhan? Yung sa may hagdan po. Oo. Yung flat sa may second floor ka. Di ba may flat yon? Mm, Overlooking lahat doon eh. Tama. Yan ang magandang view eh. May- Doon minsan Oo. nakakatuwa sila tingnan doon eh. Pati fathers, tinitignan ko, yung mga kabataan, sino ba ito yung nandun lang, nangangalang. Masarap picturean din yun minsan. Ayan, sabi nga dito ni, I-feature natin Yeah. dito. sabi nga Kaya ni, sabi nga ni Mami Yang, sabi niya, look for the wonderful things this season. Nasa mata po talaga lang tumitingin. Sabi nga po ni Yeah. Pastor, if the spirit is right, Yes. everything is right. Tama. Mm-mm. Amen. Tama. And sabi ni Ma'am Zenny, tama ka Ayan. Ma'am Cynthia, kaibigan na makakatulong, magbigay ng kagaanan sa mga kabigatan sa buhay, hindi lalong magpapabigat. Yeah. Yung masaya lang araw-araw, mayroong pag-uusapang may makabuluhan para para ma-take home baon ba ng mga kapatid. Ayan, O, may para kabuluhan. ma-take home. Kahit nga minsan walang kabuluhan, basta masaya lang. Oo, totoo. And also, which brings me po sa another thing na iiwasan. Iwasang mag-isip ng masama. Yeah. Kasi lahat talaga nag-uumpisa yan dyan. Oo. Baka yung iba din ayaw makipag fellowship. Ay, ayoko, nahihiya ako. Mag-ambagan na naman yan. Oo, 20-20 mag-ambagan. lang naman. Lalo pa Aw. pag si Ma'am Josephine ang naningil, wala kang lusot. Yeah. Shout out Ma'am Josephine. Alam niyo po, ang dami na naming naging naging taga-singil ng ating ambagan. Si Ma'am Josephine lang po ang may Pambere. pinakamaraming nasingil. Ay, Kaya pabihira. mula noon siya nang laging naniningil. Umabot po siya ng 1,000. Nagtitingin na kami, paano umabot ng 1,000 to? Oo. Tutukan talaga yan. Oo. Sabi nila, konduktor kasi yan, ma'am. Kaya magaling maningil. Yun lang. Sanay. Oo. Sanay, Bawal lang 1, 2, 3. Hindi, Correct, tsaka correct. masayahing tao yan. Correct. Diba? Oo. Sa Kaya sobrang natuwa saya niya siya. pa, baka next baptism may puto pa. Yay! Mama, sa sobrang saya mo, baka naman, next baptism namin. May puto pa daw kami. Wala pa naman pasok next week. Thank you, ma'am. In advance, Tao Merry na Christmas. Ay, nakakatuwa. Pero totoo yan talaga. Satan will really produce negative thoughts so that we will avoid enjoying the Christmas season. Lalo na sa tahanan, sa pamilya. Kasi kaya nga ito, maganda yung, naalala ko yung binanggit na naman na verse ni Pastor, di ba? At may good tidings di ba? Sa book of Luke. O, di ba? Sabi po ni Pastor na nakaraan, binasa niya po yan eh. O, punta po tayo doon sa book of Luke chapter 2. Maganda yung sinabi po dito ng Bible eh. O, sabi niya dito, Luke chapter 2 verse number 9. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. The angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, so which shall be to all people. So, yun nyo, good tidings eh. So, anong papatay talaga ng good tidings? Yung mga negative na bagay. O, wala namang, hindi mo pwede, lalo na hindi mo pwede positive. Good tidings, yun na nga yung positive eh. So, the opposite, the other way around is what? The negative. Kaya nga yun sinasabi natin, let's enjoy the good tidings. Kaya maganda dun sa verse number 9 eh. You see, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them. Yan ang magandang ma-check natin. Kung mga bagay na i-avoid natin para makabuelo ang pagliwanag ng glory ng Panginoon sa ating tahanan this Christmas season. Yan ang maganda. Yan ang
the best beautification for Christmas season is the Lord's glorification. Yun ang maganda. Pag naitaas natin ang glory ng Panginoon sa tahanan po natin ngayong Christmas season, believe me, you might not have many or more than what we want na gift o ano man ang ine-expect natin. Di man maging karamihan ang regalo, hindi man maging ganun kabongga yung handaan ninyo. Pero pag maitaas yung pangalan ng Panginoon, ibang blessing yung mararanasan ng pamilya po ninyo. Yan ang napaka-importante. Kaya i-avoid natin mga kapatid. Huwag tayo magpapadala sa mga makamundong practices of Christmas season. That's the very reason why our pastor is always announcing how we should celebrate this Christmas season. Huwag po natin huwag po natin yung maging passive. Let's not take it for granted. You see, but let's take advantage of what our pastor is telling us or sinasabi niya sa atin. Hindi po yan pangkukulong or sabihin na natin na parang dinidiktahan na tayo ng gano'n. Hindi po. Kita niyo naman po, di ba? Sabi niya kung sino, meron tayo sinasabi dito na event natin, 24-25. But if you want, sabi nga ni Pastor, you have prior appointments already na nagawa before this, walang problema, pero hindi mawawala ang pananambahan. Amen. And the last thing na sasabihin ko, bago po tayo for the last words natin, na gusto ko po sabihin sa bawat isa, na pinaka dapat na i-avoid natin this Christmas season is not to miss the church services. Amen. Kaya papatak ng kanyan Wednesday. Yes. Oh, yan ang sinasabi ko. Kaya nga lagi tawag ko dyan, service of the faithful. Yan ang pag-aralan natin. Ilang kayang services ngayon ang mamimiss mo this Christmas? December alone. Yun ang matindi. How many Wednesdays are you going to miss in particular? How many Wednesdays? Kasi tinan nyo po, kung isipin nyo po mga kapatid, tinan nyo, sa buhay po natin, of course, we're always saying this, na tinatagpo tayo, may mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos para tagpuin po tayo, but we all know for a fact, the reason why we have services is that, once again, as a church family, to once again meet the Lord, sa ating pananambahan, sa templo ng Diyos. You see, now, kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa po sa ating mga kapatid. Tingnan niyo po, yan yung pinakalas. Huwag niyong i-avoid ang ating anumang spiritual commitments na meron ka sa Diyos this Christmas season. Because I'm telling you, hindi mo mai-enjoy yan. Because at the back of your head, you know, meron kang isang bagay na hindi ginawa at iyong with consent. You see, I'm not saying na this time wala kang magagawa. No, may magagawa ka. Nakakalungkot na pagdating sa bagay ng mga spiritual, yung pa yung mga mas in-avoid mo kesa sa mga bagay na carnal. Yun ang nakakalungkot. When you choose carnal things over spiritual things this Christmas season, I'm telling you, you will never enjoy this season. May enjoy mo yan, pero ang dulo niyan, laging may kapaguran. Parang sinasabi nga ni Pastor, dito, hindi ko sinasabi ito na ang pinaka-unhealthy living, ang unhealthy issue natin dito sa church, yung puyatan natin eh. Pero sabi ni Pastor nga, anong meron sa di baling, sabi nga ni Pastor, hindi naman ginagamit to ni Pastor as an excuse. But the point ni Pastor is, maganda ng late kang matulog na may ngiti at masaya ka, kaysa naman maaga ka natutulog pero aburido ka naman. Di ba? Ang pangit din naman ang gising mo nun eh. Di ba, masama, sir. Matutulog ang masama ang loob. Hindi ka naman makakatulog. Totoo yan. Puyat ka rin. Nakapikit ka, pero yung isip mo galit na galit. Kaya ang magbangon mo, pagod ka rin. Para ka rin, wala rin. Physically down ka rin. O, di ba? Masakit ang ulo mo. You see, Kristiyano ka nga, di ka nga nainom, pero ang hangover mo, yung mga negative thoughts. O, di ba? Ba't di ka nakatulog? Dahil ko inisip na negative. Ang pangit di ba? So, kaya ako sinasabi sa inyo, mga kapatid, no? Lalo na sa mga mothers, because kayo po yung naiiwan sa loob ng tahanan. See, if there's someone who is talagang binigyan ng ministry ng Diyos pagdating po sa tahanan, na mabigat na ministry, isa sa mga mabibigat na ministry, ay yung mga mother. Kayo po mga mothers yun. Kaya ko po sinasabi yan sa inyo mga kapatid, so that you will know these things, na isa rin ito sa mga bagay na binibigay ng wisdom sa inyo ng Panginoon para yung good tidings na dara ng Christmas season ay talagang mapanatili nyo sa inyong tahanan. Kaya you should know what to avoid and how to avoid the things that will kill your Christmas spirit in the family. Alright, sige po, last encouragement natin, Ma'am Marinelli po, then Ma'am Cynthia. Yes po, I would like
to remind everybody about Romans 12, 2 to 3. Be not conformed to this world, be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Yun po ang aking ngayong Christmas season, na iwasan nating mag-isip ng masama dahil dyan po uumpisa lahat. Huwag nating hayaan yung jablo na paglaruan ang isip natin, and i-renew natin ito by reading, i-renew ang mind by reading God's Word. And I think na-mention niya ni Pastor before, a few years ago, na we can read the whole book of Luke from 1 to 24. Kasi, di ba, 24 chapters. So, Yeah. that's, kung December 1 ka mag-uumpisa, matatapos ka ng December 24. Natapos mo yung Luke, ang dami mong natutunan about kay Jesus. Di ba? So, ngayong Kapaskuhan po, iwasan ang mga nakakapastress sa atin Yun. at isipin ang mga nakakapag-uplift sa ating Yun, espiritu. amen. Ayan. Merry Christmas! That's right. Ma'am Cynthia. Ayan nga po, kagaya ng sinabi ni Ma'am Linda Quiñones, sabi niya po, sa huli po ang tanong, nag-glorify ba ang Yun. Panginoon? Ayan, ang pinaka pamamaraan, isa sa mga pamamaraan natin kung paano natin ma-celebrate ang Christmas, yung kanina pa sinasabing contentment, yung ma-glorify yung Yeah. ang ating Panginoon. At ito rin po sa Colossians 3:5, mortify therefore your members which are upon the earth. Oh, patayin. Tinignan ko kanina ba ibig sabihin ng mortify? Patayin. Tanggalin. The earth, dito sa earth, ano po ba yung mga yun? Fornication, uncleanness, inordinate, affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Talagang yung Yeah. mga pamamaraan ng dyablo na para tayo ay palungkutin, para tayo ay pahinain, para tayo ay guluhin. Yeah. Bilang Kristiyano, alam naman natin yan eh. Madedetermine natin, binigyan tayo ng Panginoon ng discernment para malaman natin kung ano ang tama at ang mali. Ay kung pipiliin pa rin natin yung magpapalungkot sa atin, ay kasalanan mo na yan. Ang daming kaparaanan para tayo Yeah. sumaya. Tayo na ang pipili. Hindi tayo ginawa ng Panginoong robot. Binigyan niya tayo ng free will para piliin kung ano ang tama. Ayan. Bilang Kristiyano, alam natin kung ano ang tama. Yeah. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nagsubaybay. And again, mga kapatid, nais ko po sabihin sa bawat isa po sa atin, always make sure that you will avoid what Satan wanted to happen in your family. Mothers, wives, makakatulong po kayo sa pagbabantay ng anumang atake ng dyablo sa inyong pamilya para hindi maging masaya ang inyong Christmas season. Kaya again, ulit ko po, patuloy na manalig at tuloy ang sinabi nila Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli po dito, when you choose rather to make business with God always than to prioritize on choosing people over God. Kaya sinasabi natin, kaya ako sinasabi po yan, para maiwasan natin yung maling tao na papalapitin sa atin ng dyablo na inaakala natin ay makakatulong sa kasiyahan ng ating pamilya, yung pala mas lalo pang magpapalala. It is a matter of choice, sir. Yes, that's right. Naalala ko lang kahapon, sir. Nandun ako sa kusina, yung yung ano tawag dito, rice cooker nasa likod ko. May frozen shoulder ako dito. Pag ganun ko, di ang init. Tapos naitaas ko siyang bigla. Ang sakit, pambira. Tumalon-talon na lang ako. Tapos talagang siguro sa sakit na ganyan, napaharap ako sa salamin. Nakita ko, ay, ang pangit ko. Pwede naman pala akong masaktan na nakangiti. Ngumiti na lang ako habang... Kaya sabi ko, life is a matter of choice. Kahit masakit ang nangyayari sa atin, Ngitian mo na. ngumiti na lang tayo. Kaya para mga wives yan sa mga mothers, para sa mga wives and mothers, pagka nasaktan kayo, magpa-demure effect. Marap ka sa salamin. Dapat demure pa. At saka tip, talaga ako maraming salamin ako sa bahay. Siguro sa sala pampaluwag lang. din yan pampaluwag din Oh, po maliit yan. kasi yung bahay namin. At saka sabi ko, bawat ganun makikita mo kung, naku, malaki na pala ako. Oy, ito pala, ganyan-ganyan na pala ako, itsura ko. Talagang iharap mo yung sarili mo sa salamin. Kaya nga kahapon talaga natawa ako. Ang sakit-sakit, maiyak-iyak akong ganyan. Pagkarap ko sa salamin. Hindi na lang ako kahit masakit. Alam mo, totoo po yan. Marami pagkakataon na pwede yung piliin maging masaya. Alam mo, believe din ako sa mga tao na parang hanap stress eh. Hindi sila nai-stress. Alam mo, parang di ka na-stress, kakahanap mo ng stress. Hindi, baka happy sila sa mga stress. Yun lang.
Yun yata yung pampa-energize sa mo. Yung ano pampasaya mo sa buhay? Stress. Parang kay Noel, Parang, sabi ko, Noel, parang hindi ka masaya pag wala kang na-o-offend. yun yata yung ministry. Sabi kay Noel, yun nga daw yung ministry. Pero alam yung totoo po yan, lalo sa mga mothers, sa inyo po, may dinadala kayong may dinadala kayong pamilya, may anak kayo, may nakatingin, meron din kayo, may kung anak nyo pa, sabi ko kung anak nyo pa ay babae, di, mas lalo na. So, anong pagiging asawa na naman yan? Pagiging nanay na naman yan. Hindi, si mother stress na naman. O, di ba? Yung iisipin mo na lang na parang wala ka ibang, parang hindi masaya yung araw mo na wala kang kina-stressan. Kakaiba rin. Unique. Kaya, Ibang klaseng ministry yun. ibang klaseng ministry. Kaya ito Christmas season, masaya maging mapangunahan yung kasiyahan sa inyong pamilya. Amen. Di ba? Alam niyo po, pag-uusapan din namin ito sa Friday. Para sa inyong mga mothers, so I'd like to encourage you, you will always be a great blessing sa mga asawa kapag tinutulungan nyo rin po yung mga asawa nyo na pasayahin ang inyong tahanan sa Christmas season. Yan ang napaka-importante. Magtulungan tayo para yung mga anak, yung mga bata ay makita nila na ito yung talagang Panginoon ang nasa Christmas spirit. Hindi material ang nasa Christmas spirit. O, di Sir, ba? may napanangalanan si Ma'am Linda Quiñones, Ministry of Offense. Yun yung, ano ministry mo? Anong Offense. department ng ministry mo? Ministry of Offense. Pambihira. Sino kaya magpaparecruit dito? Alright. Well, anyways, again, dyan na po muna tayo magwawakas, mga kapatid, and I believe that this has been a great blessing. Para sa lahat ng mga nanay dyan, mga mothers, panatilihin natin ang Christmas, ang Christmas joy and spirit sa loob ng ating tahanan. And you will always be big encouragement pag kayo po mismo ang siyang pangungunahan niyo po yan. Pangungunahan, kayo po yung maiwan sa tahanan. Pag uwi ng mga asawa po ninyo and even ng mga anak ninyo, you're bringing them up to pagod yan, galing sa trabaho. Para sabihin na natin na talagang yung mga anak ninyo ay na-stress din sa school. So pagpasok ng bahay, pasiyahin nyo na agad ang Christmas season. Pasiyahin nyo na agad ang Christmas spirit. Itaas ka agad ang glory ng Panginoon. Kantahan niyo agad Jingle Bells. Parating ang Pagba- Jingle Bells. Kayo, okay, baliktad ma'am, no? Pagpasok nila sa bahay, ikaroling mo sila. Caroling, yeah. Ikaw ang mangaroling sa asawa mo at saka sa mga anak mo pagdating ng Kapaskuhan. O, subukan niyo po yan. Pagpasok si nila Ma'am Linda. Ang leader daw po, si Sir No. siya kasi yung pinaka-prime minister. Buti wala na din. And anyways, again, mga kapatid, pinasaya tayo ng Panginoon ngayon through our program. And let's keep on, brethren. Let's keep on. And of course, let's continue to enjoy the rest of the week. At bagamat nakita nyo na kumilos sa Panginoon, talagang na-avoid ang Metro Manila ng Pipito. Oh, di ba? Nakikita nyo sa balita yan. Kaya, wag natin pangunahan ang protection ng Panginoon. Oh, minsan ginagawa natin tayo na nag-iisip tayo agad paano natin poprotektahan sarili natin eh. Prioritize nyo muna kung paano. Panginoon, please intervene po. Yan ang mga prayer natin dapat. Lord, please intervene on our situation. Alam niyo naman, marami tayong gawain. Yan. But despite of all that, pag alam mo na pinanalangin mo sa Panginoon and you do your primary or your basic protection and support sa pamilya, sa tahanan, huwag mo iwanan, huwag mo kalilimutan na may pananambahan, o Wednesday bukas, magsimba tayo bukas, kita-kita tayo bukas, and makapagdala ka, makapag-invite ka ng bisita mga kasama mo, and enjoy the service. Enjoy the service. Enjoy the provision of the Lord, kung ano yung binibigay niya sa inyo, and avoid the things na talagang gagamitin ng Diablo para patayin ang Christmas spirit sa tahanan mo ninyo. Amen. Alright, muli maraming salamat po sa lahat na sumaybay, North, South, East, and West Corner, and to our viewers worldwide, nationwide, lahat po kayo, maraming salamat sa inyo po pagsubaybay, and even to our CSI pastors, and to our CSI family, mission family, maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. And on top of all of this, lagi po namin sinasabi, to God be the glory. See you the next Tuesday episode, brethren. Bye-bye. Good afternoon.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flocks by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in the manger cold and dark, Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a newborn king today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,